Iwasan mo ang mga bagay na ito kung gusto mong mapalapit sa Diyos. Una, kasalanan. Ang kasalanan ang pangunahing pader na naghihiwalay sa atin at sa kabanalan ng Diyos. Hindi lamang ito simpleng paglabag sa kanyang utos, kundi isang paglayo sa kanyang puso at layunin para sa atin. Kapag pinipili natin ang kasalanan, pinipili nating suwayin ang buhay na nais niyang ibigay. Ngunit ang magandang balita ay laging bukas ang kanyang paanyaya sa pagsisisi. Isang pagbabalik loob na nagbubukas ng pintuan para sa kapatawaran, pagbabago at bagong simula. Romans 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pangalawa, pride at labis na pagtitiwala sa sarili. Ang pride ay tahimik ngunit mapanganib na kaaway ng ating espiritual na buhay. Kapag iniisip nating kaya natin ang lahat o mas magaling tayo kaysa sa iba, nagiging sarado ang ating puso sa paggabay at pagpapakumbaba na nais ituro ng Diyos. Hindi niya kayang punuin ang pusong puno ng sarili. Ngunit kapag natutunan nating magpakumbaba at tanggapin na kailangan natin siya, mas nagiging malinaw ang kanyang presensya at direksyon sa ating buhay. James 4 verse 6. Sapagat ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pangatlo, pagtatanim ng galit at hindi pagpapatawad. Ang galit at sama ng loob ay parang mabibigat na bagaheng pinipilit nating dalhin araw-araw. Kapag pinili nating huwag magpatawad, hinahayaan natin ang sugat sa ating puso na manatiling sariwa. Hindi nito sinasaktan ng taong kinagagalitan natin. Tayo ang unti-unting nauubos. Colossians 3 verse 13. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Pang-apat, makamundong kaligayahan. Ang mundo ay puno ng mga tukso at maling pangako ng kaligayahan. Ang kayamanan, kasikatan, at tagumpay ay maaaring magbigay ng saya, ngunit hindi nila kayang punan ang tunay na pangangailangan ng kaluluwa. Kapag inilalagay natin ang ating pag-asa sa mga ito, naliligaw tayo at nakakalimutan ang tunay na layunin. Hindi masama ang magtamasa ng pagpapala, ngunit nagiging pagkaligaw kapag ito ang nagiging sandigan imbes na ang Diyos. Romans 12 verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Panglima, umiwas sa mga taong hindi mananampalataya. Mahalaga ang tamang impluwensya sa espiritual na paglago. Kapag masyado tayong nalalapit sa mga hindi mananampalataya, lalo na yaong humihila palayo sa Diyos, madali tayong maapektuhan at mawalan ng direksyon. Hindi ibig sabihin na kailangan silang iwasan ng lubusan, ngunit dapat tayong maging maingat sa kung gaano kalaki ang kanilang impluwensya sa ating puso at pamumuhay. 2 Corinthians 6 verse 14. Huwag kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Pang-anim, kakulangan sa panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Ito ay pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Diyos. Kapag bihira tayong manalangin, napuputol ang ating kamalayan sa kanyang presensya at gabay. Para itong relasyon na hindi pinangangalagaan, unti-unti itong lumalamig at napapalayo. Ngunit sa tuwing lumalapit tayo sa panalangin, pinayayaman natin ang ating espiritual na buhay, pinapalakas ang ating loob, at binibigyan tayo ng Diyos ng direksyon na hindi natin makikita sa sariling unawa. Pangpito, pagdududa at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang pagdududa ay normal, ngunit ang patuloy na kawalan ng pagtitiwala ay nakakasagabal sa ating paglalakad kasama ang Diyos. Kapag mas inuuna natin ang kaba, takot at sariling interpretasyon kaysa sa kanyang salita at pangako, nagiging mahirap makita ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang naiintindihan natin ang lahat, kundi pinipili nating kumapit sa Diyos kahit hindi malinaw ang daan.